Dahil sa pinag-aagawang Scarborough Shoal, lalong tumitindi. 5 Chinese fishing vessel umatras kagabi. Pero may kapalit agad kanina na surveillance ship at eroplano. Mahigit 40 mga patay na pawikan, mga higanting kabibe at mga lamang dagat nasabat sa mga Vietnamese na nahuli sa karagatan ng Palawan. Mahigit pisong bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Kalansay ng tao, nahukay sa compound ng Bilibid. Mga buto, may 10 taon na raw nakabaon sa lupa. Mahigit 150 mga totoy, sumalang sa libreng Operation Tuli sa QC. Wala po. Wala Balita sa ibang bansa, 24 patay sa banggaan ng bus at truck sa China. Bahay na may disenyong Egyptian pyramid for sale sa Arizona, USA. At sa showbiz, Hollywood power couple na sina Angelina Jolie at Brad Pitt engaged na sa wakas. At Pinay Mexican sa American Idol naiintriga dahil favorite daw ng mga judge. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-14 ng Abril 2012. Ang maaksong balita. Simulan natin ang aksyon sa agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China. Kagabi lang ay nagkasundo lang ang dalawang bansa na panatilihin ang status quo at huwag nang magsagawa ng anumang aksyon na posibleng magpalala sa problema sa Scarborough Shoal. Pero imbis na humupa ang tensyon, mukhang lalo pa itong tumindi. Marlene Alcaide, ikwento mo. Simula kagabi, 5 Chinese fishing vessel at isang surveillance ship ang umalis sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Hindi na raw nakumpiska ng otoridad ng Pilipinas sa mga laman dagat na kinuha ng mga Chino. Sa pag-alis ng 5 vessel at isang surveillance ship, isang Chinese civilian ship na lang ang natira sa lugar. Sa panig naman ng Pilipinas, naiwang nakaposte ang isang barko ng Coast Guard na BRP Pampanga. Nangyari ang pag-alis ng mga sasakyan ng China matapos ang pag-uusap kagabi nila Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Chinese Ambassador Ma Keqing. Pero ang inakalang paghupa ng tensyon, pansamantala lang pala. Nakatanggap ang DFA ng impormasyon na bumalik ang isang surveillance ship ng China sa Scarborough Shoal. May kabuntot pa raw itong Chinese aircraft na paikot-ikot sa barko ng Philippine Coast Guard. Reklamo pa ng DFA nang haharas daw ang China. The Chinese side has been harassing this Philippine-registered vessel, are doing an archaeological survey. There are 9 French nationals in that vessel doing the archaeological survey. Kaya naman ang gobyerno natin di na maitago ang pagkadismaya. Our secretary has been asking questions, bakit ganon? Sa kanilang huling pag-uusap, nagkasundo sila na huwag munang gagawa ng mga hakbang ang bawat isa hanggang hindi sila muling nag-uusap o nagpupulong. So, pero nangyari ito, so nasurpresa ang Philippine side. Aminado ang DFA, patigasan ang labanan ngayon. Pilit pa rin daw kasing inaangkin ng China ang Scarborough Shoal. Ito'y kahit papasok ito sa teritoryo ng Pilipinas, base na rin sa 200-mile exclusive economic zone. 124 nautical miles lang ang layo nito sa Zambales. Kumpara sa China, na higit kumulang 500 nautical miles ang layo. Idudulog ng gobyerno sa United Nations ang usaping ito. Pero hanggat maaari, dapat daw idaan ang lahat sa diplomatikong paraan. Marlene Alcaide, News 5. Problema rin daw ng mga mangingisdang Pinoy ang mga dayuhang kaagaw nila sa yamang dagat ng Scarborough Shoal. Ang masama pa, madalas daw na nakakasira sa likas na yaman ang paraan ng pangingisda ng mga ito. Ikwento mo, Franz Noguera. 40 taon nang nangingisda si Mang Henry sa Scarborough Shoal at hanggang ngayon, tradisyonal na pamingwit pa rin ang kanyang gamit tuwing nanguhuli. Di raw tulad ng mga kasabayan niya na gumagamit ng mga ipinagbabawal na paraan ng pangingisda. Dinamita, cyanide. Mayroon, hindi nawawala doon. Mayroon yung gumagamit ng papatok. Madaling panghuli ng isda yun.
Kwento ng mga mangingisda, may mga dayuhan at ilang mga Pinoy ang pasaway. Ang bawal ng isda, marami silang hinuhuli. Katulad ng gultin, yung Chinese cartel, yung mga corals natin. Marami. Mga dayuhan. Kung minsan, taga rito rin. Mga kapwa Pilipino. Ganun. Siyempre yung nabibili rin kasi yun. Sa tuwing may makakasabay si Mang Henry at Mang Terry na nagdidinamita, bungbong o cyanide sa pangingisda, nagiging pahirapan daw ang kanilang panghuhuli. Lumalayo raw kasi ang mga isda kaya tumatagal sila sa laot. Gustuhin man ni Mang Henry at Mang Terry na pigilan ang mga ito, di nila magawa sa takot. Di rin naman daw makapagbantay ang mga otoridad dahil sa lawak ng tubig dito. Kaya panawagan nila sa kapwa nila nangingisda sa Scarborough Shoal. Sana huwag nang gumamit ng illegal na panghuli ng isda. Kasi maraming masasayang. Yung maliliit, pati yung mga corals doon, mawawasak. Mula rito sa Pangasinan, Franz Noguera, News 5. Dumaong na sa Puerto Princesa City ang Vietnamese fishing vessel na nahuling iligal na nangunguha ng mga yamang dagat sa Palawan. Nasabat ang lansya ng mga Vietnamese noong Huwebes malapit sa bayan ng Balabac. Nang silipin, nakita sa fishing vessel ang 44 na patay na giant sea turtles, mga puffer fish at iba't ibang uri ng giant shells. Katwiran ng Vietnamese nationals, hindi nila namalayang nasa dagat na pala sila na sakop ng Pilipinas. Diretso muna sa ospital ang mga mangingisda para suriin ang kanilang kalusugan. Sa Lunes naman uumpisahan ang investigasyon sa insidente. Good news naman sa mga motorista. Magpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Matatapyasan ng 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro ang gasolina. 70 centavos hanggang 90 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene. Habang ang diesel ay mababawasan ng 70 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Epektibo po yan simula bukas, April 15. Samantala, 7 senador daw ang siguradong boboto para mapatalsik sa pwesto si Chief Justice Renato Corona. Iyan ang fearless forecast si dating senador Ernesto Maceda. Sabi ni Maceda, kasama sa listahan ng mga senator judge na magko-convict kay Corona sina Senator Franklin Drilon, Ralph Recto, Teofisto Ginggona at Kiko Pangilinan na mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasama rin doon nila sina Senator Seri Osmeña, Antonio Trillanes at Ping Lacson. Posible naman daw na bumoto para ma-acquit ang punong maestrado sina Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, Bongbong Marcos, Loren Legarda at Manny Villar. 16 na boto ang kailangan ng prosekusyon para ma-impeach si Corona. Dapat daw ihanda ng mga residente ang kanilang bulsa dahil sa problema sa kuryente sa Mindanao. Ayon sa gobyerno, mas mahal na kuryente kasi mula sa mga power barge ang pumupuno sa may 170 megawatts na kulang sa supply ng kuryente ngayon sa Mindanao. Dahil yan sa mga hydro power plant na pansamantalang isinara para i-rehabilitate. Sa ngayon, araw-araw nang dumaranas ng kalahati hanggang 1 oras na brownout ang mga taga roon. Mungkahi naman ng ilang sektor, isa gobyerno na lang ang mga power barge para mapababa ang presyo ng kuryenteng galing dito. Pero kung si dating Pangulong Fidel Ramos ang tatanungin, dapat daw bigyan na lang ng emergency power si Pinoy para maayos niya ang power crisis sa Mindanao. Kung ang Boracay may white sand, ito namang isang dinarayong resort sa Pampanga na papalibutan ng lahar. Saan yan? Ikwento mo, Cristina Lazo. Ito ang Boracay. Hindi Boracay, kundi Boracay. Ang dating 15 ektaryang abo na mula sa pagsabog ng Mount Pinatubo, hit na resort na sa mga turista. Akala nila noon after Mount Pinatubo, wala nang mangyayari sa province of Pampanga. But itong sa Boracay, it's something na na-prove namin na mapapaganda pa yung province, makakabangon. Blockbuster ang 10 swimming pools para sa mga bagets at matatanda. Pwede din mag-kayaking at zipline. At di tulad ng ibang Declorina swimming pools, fresh water at galing mismo sa ilalim ng lupa ang tubig sa mga pool dito. 130 pesos ang bayad sa day swimming, 160 kung mag-overnight. Sa mga bata, 110 hanggang 130 pesos ang entrance fee. Ngayon, maganda yung kapaligiran, malinis,
Yung mga tirahan dito, wala kang masabi, ano? Maganda. 700 hanggang 1,500 pesos naman ang renta sa cottage, habang 2,000 to 8,000 pesos ang villas na may kwarto. Sabi nga ng mga taga Boracay, hindi lamang good time ang gusto nilang ibigay sa mga tao. Nais din nilang iparating na lahat ay kayang makabangon sa anumang trahedya. Christina Lazo, News 5. Susunod sa aksyon, mga buto ng tao nahukay sa bilibid. Mahigit 100 mga totoy sumalang sa Operation Tulip sa QC. Sa Arizona, pasukin natin ang for sale na bahay ng mala Egyptian Pyramid ang dati. At paglusot sa American Idol ng Pinay-Mexican na si Jessica Sanchez, binatikos. Mga judge, may favoritism daw? Dahil sa kapabayaan